May bahay sa Bato, Camarines Sur na nakailang beses na raw biglang nagliliyab at nasusunog. At ang hinala ng mga nakatira roon, kagagawan ito di umano ng tikbalang. Kayod kabayo ngayon ang mga bumbero ng Bureau of Fire Protection sa Bato, Camarines Sur. Sa nakalipas kasing linggo, araw-araw may naire-report na sunog sa kanilang lugar. Pero ang kanilang ipinagtataka, ang mga ulat na ito. Dito na, paandarin mo yung drum. Hadto pa, sito na luyo. Nagmula lamang sa iisang bahay. Ayun na yun. Oh, sa taas your panic na, your sa taas. Ngayon lang yan nangyari. First time niya namin pong maka-encounter ng gano'n. Meron na naman dito. Anong cause ng sunog? Dahil ganyan po ulit-ulit talaga. Ngunit ang nagpapakomplika pa sa kanilang investigasyon, ang paniniwala ng mga nakatira sa nasusunog na bahay. Patawad na kami kung nagabala ka mo. Naniniwala po sila na supernatural ang ng sunog. Ang mitya di umano ng mga pagliyab. Isang kakatuwang nilalang. Baka nagalit na pinag-aanuhan yung tirahan nila. Parang may kababalaghan. Nanununog na tikbalang. Tama na po. Ayun na yun! Higit 10 oras na bumiyahe ang aming team para puntahan ang bahay ng pamilya Tanay. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng sunog, ang bahay hindi na mapakinabangan. Sabi, madaliin na daw na gibain yung kasi baka kung natutulog kami dyan sa loob, bigla na lang magkasunog. Ang naglalagablab nilang problema, nagsimula raw umaga nitong January 2 nung nasunog ang bubong sa likod ng bahay ng nanay niyang si Luz. Una itong napansin ng apo ni Luz na si Ronron, hindi niya tunay na pangalan. Nagluluto kasi ko. Nakita ni Nanay, umuusok. Libot ako ng lift. Minsan po naaamoy ko lang yung usok. Takbo namin doon, napabayaan ko yung sinasaing ko. Yung nandoon sa likod, umaapoy. Agad naman daw nilang naapula ang apoy. Pagkatapos, pinahatid ko na yung mga timbang maliit dito. Tapos sabi ni Nanay, umuusok na naman dito. Takbo ko dito, inanon naman namin ng tubig. Pero hindi pa raw nakahinga ng maluwag ang matanda. Kinahapunan kasi. Sige na, sa taas your, sige. Ayun na yun. Oh, sa taas your panic na, your sa taas. Muling may sumiklab na apoy. Nangyari na naman yun dito. Malaki na yung sunog ng time na yun. Adto ayo. Ang mag-anak nagbayanihan sa pag-apula sa apoy Hadto pa, sito na luyo. na umabot hanggang tuktok ng kanilang bubong. Mabilis itong kumalat, lalo't gawa ito sa dahon ng anahaw. Nasusunog yung bahay. Talagang malakas. Takbuhan sila. Sige na, adto pa nag-aaso. Naapula man ang apoy, halos matupok naman ang kanilang buong bahay. Kami na nga lang dito, malayo sa kapitbahay. Wala naman kaming kagalit. Wala pong nagyoyosi. Kaya yun ang pinagtataka namin. At hindi pa roon nagtapos ang kanilang nagbabagang bangungot. Dahil nasundan pa ito kinabukasan nang ang bubong naman sa harapan ng kanilang bahay ang sunod na nagliyab. Yung dito naman sa gilid. Halos araw-araw, 2 beses, may 3 beses. Kaya naisip namin na gugulo na talaga, di na kami makatulog. Hanggang sa ang sunog, pumasok na rin sa loob ng kanilang bahay. Mga gamit na raw kasi nila ang sunod na nagliyaban. Mula basahan, Meron na naman dito. plastic na drawer, pati walis tambo. Doon sa bubong may usok. Pag silip ko, di ba yung rep, may basahan yan, nakasabit. Ayun, nasusunog. Sinabuyan ko lang tubig para mamatay yung apoy. Dito nagsimula yun. Ayos pa yung bubong na yan. Ito na nangyaring mga abo na to. Lagi pong ninenervyos. Diyos ko po, nanginginig ang tuhod ko. Nangihina ako. Di ko alam ang gagawin ko. 1966 pa kami dito. Ngayon lang nangyari to. Sige na, nyor, sige na, nyor. Pero hindi raw sila kumbinsido na simpleng sunog lang ito.
at ang naisip nilang makakapagbigay sa kanila ng kasagutan sa pinagmula ng apoy, albularyo. At nagulat sila sa sinabi nitong salarin, hindi raw kasi kalikasan o tao. May nakita din sila doon. Sabi nila, nakaupo daw sa kahoy, tikbalang daw. Yung kalahating katawan ng kabayo, tsaka tao. Natatakot. Ang tikbalang, isang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo na mahilig daw mang-asar at manloko ng tao. Ang tikbalang ay mapanlin lang. Kapag ikaw ay napunta sa lugar nila, ikaw ay mawawala. Ang tikbalang kasi ay hindi siya innately na masama. Siya lamang ay sumasama kapag may nakikita siya na hindi kaaya-aya sa mga ginagawa ng mga tao. Hindi tipikal sa tikbalang ang magsunog ng mga kabahayan na maaaring isa itong ganti. Ang kanilang bahay na pinaniniwalaan nilang sinusunog ng tikbalang nakatindig sa gitna ng kakahuyan. Naniniwala ako kasi nakita ko na may apoy, wala namang tao. Sino namang gumagawa nun? Siyempre, elemento. Baka nandyan sila nakatira, nabulabog din. Lagi nang pinapatanggalan ng mga sanga. Baka nagalit. Naniwala po kaya ko Ako po kaya nag-iyan sa permisan po ba rin ni Lola Luz. Pag insenso kami, tapos nagsaboy ng asin, kikiusap ako sa kanila na huwag nang ulitin kasi maawa naman sila sa amin. Kami nakikita nila pero sila din namin nakikita. Nandito yung alay namin sa kanila, oh. Nanghingi kami ng sorry sa kanila. Pero ang paniniwalang ito ng mag-anak, agad pinabulaanan ng BFP o ng Bureau of Fire Protection. Isa po sa tinitingnan namin ang gulo. Yung lutuan kasi nila, ay gumagamit sila sir ng improvised kalan. So hinahayaan na lang nila hanggang sa mamatay siya. Aside from accidental, ang isang tinitingnan namin is Sito na, paandarin mo yung drum. Hadto pa, sito na luyo. intentional. May nanunog po. At ang pinaghihinalaan nilang gumawa nito, ang ikalima raw na nakatira sa bahay ng pamilya Tanay. Ang isa pang kapatid ni na Mildred at Sandy na si Cristito. Sige pa, ikaw ko nung nagsulo ka, balita. Siya nga ba ang salarin? O sa di o mano, tikbalang ba talaga nila isisisi ang pagkatupok ng kanilang bahay? Patawad na kami kung nagabala ka mo. Para ito imbestigahan, nagkabit ng CCTV ang aming team sa kanilang bahay. At may kung anong liwanag na sumulpot ng madaling araw na sinamahan pa ng usok. Nabigla ako gawa nung makikita mo agad yung usok eh. Ang mga nagbabagang kasagutan, sisipa na sa aming pagbabalik. Ayan na yan! Diyos ko po. Sito na, paandarin mo yung drum. At sito na luyo. Sa nakalipas na 7 araw, araw-araw na may nasusunog sa bahay ng pamilya Tanay sa Bato, Camarines Sur. At ang pinaghihinalaan nilang nasa likod nito, May nakita din sila doon, tikbalang daw. sa pag-asang makuhanan ng tunay na dahilan ng sunog, sakaling maulit pa ito, nagkabit ang aming team ng mga CCTV camera. At sa loob ng 24 oras na pagrolyo ng camera, ito ang na-caught on cam. Pagpatak ng 5:30 ng bukang liwayway, makikitang parang may kung anong malakas na liwanag sa may bakuran ng bahay. Maya-maya pa, may kasama na rin itong makapal na usok. Nabigla ako gawa nung makikita mo agad yung usok eh at yung liwanag na sumusulpot. Wala namang ibang source ng power doon or ilaw aside doon sa kubo na tinitirahan nila na halos katabi lang. Tumagal ito ng halos 5 minuto hanggang sa nawala. Wala naman daw kahit na anong bahay o poste ng ilaw na pwedeng pinagmulan nito. Possible po talagang galing yun doon sa isang CCTV. Gawa nung mga CCTV po kasi is may LED lights yun eh. Oras ng footage is siguro mga bandang 5 AM. Siguro sa hamog talaga yun.
Ayon naman sa isinigawang investigasyon ng Bato Fire Station, ang sunog posible raw na sinadya. Ang isang tinitingnan namin is intentional. May nanunog po. Ang pinagsususpetsahan ang isa pang kapatid ni na Mildred at Sandy na si Cristito na meron daw espesyal na kondisyon. Di lang siya nakakapagsalita, pero okay naman ang ano niya, isip niya. At nung tanungin namin si Cristito, Ika ko nung nagsulo ka, balita. Di. Sigurado ka na bukoy ka nagkuha? Di. Hindi naman po ba kayo yung nag-uumpisa ng sunog? Ay, hindi. Diyos ko po. Ay, hindi ko gagawin yun. Hindi po ako yun. Lagi lang po ako sa labas, umuusok na lang kusa. Ay, hindi. Hindi talaga. Yung cause of fire is still under investigation. Nangangalap pa po kami ng concrete na ebidensya and syempre, kung may evidence po, dapat may witness. Kapag po ganyan napatunayan po intentional, possible po na i-charge ay arson po. Yung mga kandila. Sana, tama na naman po. Patahimikin nyo na po kami. Sa lahat ng hindi namin nakikita dito, patawarin na lang kami. Kami na-experience namin, hindi lang ako, sila, nanay, pinsan ko, hipag ko. Bahala sila kung anong isipin nila. Meron na naman dito. kapag walang kaliwanagan sa nangyayari sa ating buhay, kumakapit tayo sa mga paniniwala kahit pa hindi naman ito naaapula. Ang nililikha rin nito, takot. Tama na po. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.